Pero mas mataas. Ha? Maliit. Mami, Hmm. ito ko yung ano. Mami, okay may sabihin sa inyo ano. O, andito si Michael. Mami, Ah. pwede nga. Mamaya na muna kami video call. Wala mo nang kakusapin ko. Hmm. Meron lang ako nga sabihin. Ano? Ang bagay. Ano nga? Tayo sa ating dalawa lang. Ay, ayan ka na nga. Hindi, wag mo na si Tito Mali. Nangiram kasi ako ng pera dyan, pero okay lang po. Mamaya na lang po, Tito Malin. May kausapin ko Mamaya na po daw, si Mami. meron kami secret. Hmm. Ah, Mami, ito yung pasalubong ko sa'yo. Hindi ba si Ella? wala. May alugbati ako dyan. Tsaka yung pananim. Hindi ka mawala yung bike ko dyan. Tirang ko lang yun. Ay, ipasok mo na. Hindi ko masabi yan. Ay, naka. Hmm. Ano to? Bibidyo ko pa sa labas eh. Yan. Anong problema? Wala naman pong problema. Mami, ako po yan, no? Medyo magpapa. Hindi sabihin niyo paalam na. Hmm. Ako po ay ads muna ng ibang lugar. Ako pong magpakalayo. Hmm. Siguro sama na loob, hinanakit. Siguro yun po talaga hinanakit sama na loob. Tapos may mga bagay na gusto kong gawin, di naman po nangyayari sa buhay ko. Lalayo muna po ako. Pero bago ako lumayo, tatapusin ko po lahat yung kailangan kong gawin. Hmm. Although hindi talaga ako pinalad, gustuin ko man na talagang mailipat si mama ng pagboto. Hmm. Baka kapusin na rin ako sa buwan. Hmm. Kailangan kong bumatsin na talaga. Wala naman akong kaso wala naman akong problema sa barangay, wala naman akong kaso sa ibang tao, wala naman akong ano. Siguro kailangan ko lang po talaga magpakalayo. Kung sakali man po, mami, baka ni-record niyo ko dyan. Hindi. Baka po ko yan. No? Hindi. Huwag niyo po, ito po yung Hindi nga, oh. Ako po ay, halimbawa, ginusto ni Ella mag-asawa na, Hindi naman. Hindi po. Ako po ay hindi makakabanta. May mapapalayo po ako malayo eh. Ako, Michael. Kung sakali man po si mama ay dumating sa ganun, hindi na po ako makakabunta. Lahat naman tayo mamamatay. So, gusto ko talagang gawin yun dapat, kaso walang sumusuporta sa akin, wala naman akong pera, wala naman Ba't di ka magsikap? Mami, Tao. hindi, mami, huwag niyo muna ako ano, basta ako yung ganun. Ako po ay nagsisikap. Siyempre, yung kinikita ko, hindi naman po sapat sa aking, basta lang po, ako po ay magpapakalayo. Ano po, kung dumating man sa puntong yun, kakapasin na ako sa buwan, hindi ko na po siya matutulungan si mama mailipat ng pagboto. Kasi nga, mas maganda po ang serbisyo ng Dasena. Wala na rin po akong perang may tutulong sa kanya para mag-asikaso. Yung kay Papa naman, kailangan ko pang bayaran, buluwas at saka lipat, wala din naman po akong pera. Hindi ko na po, ako naman po yung nag-aasikaso doon, marami din naman akong mga bagay-bagay na na nagagawa sa pamilya ko. Siguro sa ibang tao, sa pamilya ko, hindi nakikita yung nagagawa ko. Siguro ako lang po ilalayo na. Ano po, mami, yun na lang po, at saka po, i-grab ko na yung gusto kong gawin. Yun lang po, mami, kung maghinanakit kayo, ano po dumating na bagay, siguro uwi na lang ako, pagpatay na ako. Yun na lang po, lalayo na lang po ako. At least, bakit naman naisip mo yung ganyan? gusto ko na pong magpakalayo. So, hindi na po ako pwedeng asahan sa mga bagay-bagay kasi at least po, mayroon pong isang tao na nakakaalam ng pangyayari. At saka po, matapos ko lang yung bayaran ko yung utang ko, papalit na rin po ako ng number. Yung aking pong Facebook ay i-disable ko na po. Ano po, yun ako po ay masama ang loob ko, may nanakit ako sa tao. Bakit naman... Basta at least po, mami,
ano man po mangyari, hindi naman po ako makakabanta ko. Hindi na ako kailangan ni Ella. Siguro, lagi na rin po ako. Marami po akong hinanakit kasama na loob. Basta gusto ko na pong aswakto yung buhay ko. Kung ako'y bawian ng buhay at kunin naman ako, tanggap ko na. Ano po, mami? Yun na lang po. At saka, hintay ko lang pong matapos ko. Siyempre, may utang din naman ako sa Sariaya. Tapos yung mga gamit ko, dami kong gamit. Hindi ko naman sabi madadala lahat yun sa paglipat ko, pag alis ko. Pero maaaring tapusin ko lang muna. Pag natapos ko yun, matapos ko lang yung obligasyon ko. Baka itong taong ito, baka naman susunod pa. Pero at least po yung maagap na ako ng papaalam. Kasi gusto ko pong, mami, kung sasabihin niyo, ba't di ka magsikap? Magsisikap naman po. Ano pong magagawa ko? Ito lang po talaga yung ipinagkakalob sa akin ng Diyos Hindi, kasi Hindi. Yun na lang po, mami. Ayoko na po kasi na mali kasi katwiran mo eh. Sige, mami, yun na lang po. At ako po ay paalis na kasi hinihintay din po yung bike. Basta po ako po ay yun na lang po. Nanghiram ako kay Tita Mali ng pamasahe. Inihintay po ako ng school. Kaso wala naman po ako mahiraman tao. Wala din po ako Pero okay lang po. At least baka po naghihintay pa ako ng Miyerkules. Baka sana po makaalis na. At yung po asikasihin ko lang yun. Babay ko di. Asikasihin ko lang po ulit. Kasi marami pa naman akong kailangang ayusin. Sige. Yun lang po, mami. Kung bawa po na-deadball si mama, di na po ako makakabunta doon. Bahala ka. Kung ako naman po yung ma-deadball, di uwi na lang po ako ng bangkay na lang po ako. Yun na lang po. Kung ano po hindi na po ako makakabunta. Kung yun na lang po akong hanapin o ano. Kaya kung mahaba pang buhay ko, di salamat sa Diyos. Kung ako naman po yan doon, di doon na lang po. Kaya ko naman po, ano po may edad na rin po. Hindi na kailangan pagalitan na. Alam mo na lang po yung ano po. Yan na, mami, ha. Kung yung gusto mo sa buhay mo, di bahala ka. Hindi tumatakas ng obligasyon. Lumalayo. Kaya ko lang po edi at least nagpaalam na ako sa inyo. Yun na lang po. Sige, mami. Yun na lang ako. Sige. At least wala naman nag-usap na kami ni Ella nung pinumpan. Nandito ako. Yung kasi wala na ako dun. Yun na po ang tubig. Hindi ko lang po talagang makadusin ako. Hindi, basa niya. Yung alugbati dyan may pantanim? Oo, salamat. Ako wala nang sasabihin na. Hintay ko lang po talaga. Ako yan. Mami, yan po. Sige, salamat. Salamat. Salamat din po. Talagang tinapos mo na obligasyon mo sa iyong anak. Oo. Tinapos mo na. Mami, yung tindahan na yun, pero ko po yung ibinigay ko nung una ko po yun. Alin? Yung tindahan po nun, 5,000 po ang binigay ko kay mama. Masama po ang loob ko. Nagsinungaling sa'yo si mama, nag-loan siya sa pensyon. Oh. Nagbauyan kasi kami ni Maripe. Yung tindahan na yun, meron po ako 5,000. 5,000 yun para kay Ella, pampaaral niya. Dadalhin ko po siya sa Maynila. Hindi naman siya pumayag. Taon-taon po kumukuha po ako ng business permit, barangay. Kasi ako ay solo parent. Dahil binigyan kami ng... Teka, wag na yung mga kwentong yun. Nagsinungaling po si mama na nag-loan siya ng pera sa pensyon. Yung po yung pera ko na pang negosyo.
nandun si Maripe. Hindi ko akalain na si Maripe mag-resign sa trabaho. Trabaho. Kasi yung pong perang yun ay sa amin dalawa ni Mama. Perang kapital na grocery para sa amin dalawa. Kami pa yung magtutulong. Yung negosyong yun ay sa amin dalawa pa. May pagkakabalan si Mama. Pag nagmamanicure si Mama, ako ang kasama niya. Binabayaran niya ako ng 50, tapos may tindahan kami. Sa amin dalawa yun. Nangyayari po, natuwa naman. Sige Mama, ikaw yung bahala. Ikaw naman pala nagsabi na kayo ay Kumbaga, yung perang yun ay grocery. sa iyo na simula. Saan po nagsimula? Yung perang puhunan. Perang puhunan. Pero sinabi ni Mama ay nag-loan siya sa pensyon. Ilanggap ko na yung Michael, huwag mo na ipaparating kay Tita Malin. So, kagustuhan ni Tita Tita Pag-asa na may saraduan. Pero wag na Mami, wag na po makakarating kay Tita Malin. Kasi ako nanghihiram ako ng pera kay Tita Malin. Ang purpose ko po kasi, makabunta ako ng Manila. Igagrab ko po yung kay Ella. Although, nanghihirapan ako na manghiram sa kanya kasi ba't kaya nakatulong ako? Dapat pala, hindi ko na pala binigay kay Mama yung pera. Pero bigay ko yun eh. Ayoko eh. Para bang pabaon ko na sa kanya yun kasi aalis na talaga ako sa sama ng loob ko. Kumbaga, sa madalit salita, yung ipinuhunan nila sa tindahan, Pero ko po sa yun. iyo. Pero ko po yun. Hindi kay Maripe. Hindi kay Maripe yun. Hindi yun Hindi galing kay mama mo. Hindi ka galing kay Mama. Pera yun. sa yung cash. Pero ko yun, cash yun. Nabili cash yun. Cash yun na grocery. Grocery. Masama ang loob ko. Yung kaibigan ko na hospital, kailangan ng tao. Saan ako nakikitulog, nakikikain. Michael, may problema lang kami. Tulungan mo ako. Pwede ka bang asahan? Hindi ako bayad doon. Umuwi ako ng bahay. Kahapon. Kuya, kain ka na. Pagod ako. Galing ako sa ospital, 2 araw kami nag-asikaso ng papeles. Nainggit nga ako kay Maripe kasi si Maripe nabibigyan ng pera ni Tita Pag-asa, Tita Pe. Ayoko kasi magkaroon ako ng utang na loob kay Tita Pe. Isang beses na ako nakahingi ng puhunan sa kanya eh. Pero yung puhunan na yun, taon-taon ako nagninegosyo. Kahit pa paano. Hindi ako nagsisinungaling. Kung magsisinungaling ako, karagdagan pa sa pagsisinungaling ko. Oo. Ngayon. Ayoko may kay Tita Pag-asa. Mataas ang pride ko eh. Nangingi lang ako ng pera kay Tita Malin. Baka sakaling mabigyan niya ako ng pera pamasahe. Kasi alis talaga ako. Kaso wala nang paperam sa akin eh. Yung pagbantay ko ng hospital, hindi po ako bayad doon. Tulong yun. Samahan ko lang yung pamangkin ng kaibigan ko kasi nabangga. Hindi naman po tapos ng college yung babae. Yung asawa naman po yung graduate lang. Umuwi ako, pinakain niya. Kuya, kain ka. Hindi ako makakain. Binaubusan ako ng pagkain. Wala naman ako pera-pera. Nung umaga, okay, wala. Nung galing sila sa Pamilyang Bayan, aba, kayo na may bumili ng pagkain nyo. Hindi ko kayo sagot na pagkain. Yung tindahan na yan, kumikita yan para sa amin dalawa lang. Pangkain namin ni Mama. Panggastos. Ba't ako wala naman akong pera, Mami. Wala akong pera. Ba't ako mo na hindi mo pakakainin? Sino may sabi? Pagdadamutan mo ba ako? Sino may sabi? Si Maripe. Pagdadamutan mo ako, hindi mo ba alam na akin yung linoleum? Akin yung kurtina? Akin lahat yan. Binigyan ka lang ni Tita Pag-asa ng pera pampagawa dyan. Binigyan ka lang ni Tita Pag-asa. Nang nalaman mo may tindahan kami, inangkin mo na at di ka nagtrabaho. Di ba sabi ko nga kay Tita Malin, ako po yung magpapakaloy-loy. Tandiyan na naman si Maripe. Ako po ialis na eh. Siguro, yung time na yun, wala pa akong sama ng loob. Galing ako, gutom na gutom ako. Nag-away kami, nagbaoyan kami. Yung time na yung pagkalabas ni Mama, buong story. Marami kasing utang si Mama. Nag-loan siya ng first loan. Binayaran niya lahat ng utang niya. Nandun pa si Dandan. Second loan. Nag-loan pa rin sila. Alam ni Maripe yan.
Nakakahingi din ako kay mama. Nakakahingi din ako sa unang loan niya. Kusa yun, lahat naman kami nabigyan. First loan, 9K yun. Second loan, hindi na ako nangingi doon. Okay lang, hindi niya ako pinakain, hindi na nga ako nakain sa bahay. Pero okay na yun. Huwag niyo na ikwento. Kasi ayaw din naman ikwento ni mama. Michael, binabantaan kita, huwag mo ikwento yung totoo. Sige, ngayon, sabi ko lang sa'yo, ikaw lang po. Pero ang purpose ko talaga, umalis na lang po ako ng bahay. Gusto ko po magtrabaho kasi gusto ko ipakita na, kasi nakakarinig ako kay Junjun na, palamanin ko lang kayo eh. Si kuya, palamanin ko yan. Kung sinisiraan niya ako sa ibang tao, totoo naman po yun. So, lalayo na lang po ako, magsisikap ako, mami. Yun na lang. Kay Ella, wala nang problema kay Ella. Kasi yung magandang opportunity, hindi ko naman siya pinagbabawalan mag-boyfriend eh. Okay lang naman po, pero di naman yung gusto ko. Kaya okay lang naman po. Ako po ay, siguro sama ng loob, ba't hindi ako nagtatagumpay sa buhay. Yun po ba? Dahil yun na lang po ako, mami. Yun na lang po. Wala, siguro yung sama ng loob, maghihilom pa yun eh. Pero yung bagang... Sa madalit sabi, wag na yon. Sa madalit sabi, yung pinag-umpisahan, yun ang gusto kong liwanagin eh. Wala na akong pakialam dun sa mga iba. Ang nililiwanag ko lang, yung pinag-umpisahan ng tindahan sa'yo. Sa akin po, bigay ko po kay mama yung grocery 5,000. Okay, yun lang. Yun lang. Kasi, Nang tumawag sa'yo si mami, hindi ko naman alam na bigla na siyang tumawag. Ate, ako'y may tindahan na. ayun ni galing sa iyo. Sa akin po yun. Okay. Pero bigay ko po kay mama yun. Noong time na nag-away sila ni mama, at ni Maripe, siya, ikaw na yan, sa'yo na yan. Huwag mo lang papalam kay Tita Marin na yun yan, no? Na inako na lang po niya. At ang dahilan niya, kaya daw siya nag-resign sa trabaho ay siya pagod na. Akala ba niya, lalaki ang kita niya sa sari-sari store? 300 lang mama kinikita nun. Noon namin yun alam. Sabi ni Maripe ngayon, sumama ang loob ko, gusto mo palasin ka dito? Hindi ka nga nakabayad ng bahay. Hindi ka nga nakakabili ng pagkain eh. Sumama ang loob ko, mami. Kumbaga, Hindi ako makaano sa kanya kasi andun yung gamit ko. Ang tapang niya sa akin. Hindi niya nakikita yung nagagawa kay mama. Ngayon, hindi ko na po ipagpapatuloy yung mission ko na palipatin siya dito sa Lucena para pagbota niya. Hindi ko na po tutulungan. hayaan mo na sila. Hayaan mo na. Kung ganun si Maripet saka si Julius po. Oo. Ako po- Paano yan eh? Paano yung nasa ina mo rin kasi eh? Nasa ina mo rin kasi. Kung hindi niya kinukonsente, Alam niyo po ba si Junjun ay nag-i-scatter? Yung pinibigay ni Tita Pe at saka ni Tita Pag-asa, ubos ang pera niya sa scatter. Tingnan niyo yung itsura niya, payat na payat. Ang sabi ni Maripe, huwag mo akong pakalman na. Pera ko to. Ayun ang bike ko. Ay, palagay lang nga, baka lang masimula. Pero mami, sa atin na lang po yun. Huwag na makalabas. Huwag na malaman ni Kuya Jojo. Mami. Hindi na pati naman nakikialam. Ako po ay humingi ng tawad kay mama. Ano pagkakamali ko. Sabi ni mama, Michael, pag sinabi mo yan ha, huwag kang bubuntat dito sa akin kahit mamatay ako ha. Mami, kung ako po ay masamang masama, siguro, ako okay na kay Ella eh, tanggap ko na po yun eh. Ang gusto ko lang naman po ay mapagaya ng nangyari sa inyo ni Daddy. Bon, sure na ba? Sure na yung trabaho niya? Sure na. Alam ko naman yun. Alam ko naman. Pero, Kaya nga lang, hindi po gusto ng bata. Accept ko na po yun. Hindi nga gusto. Pero sa ganung bagay, mami, wala din naman po ako eh. Kaya hindi ka nakakabayad ng bahay dito. Gusto palayasin kita. Inindilatan ako ng mata. Sino ka panganay ako? Kaganin niya ako. Walang-wala ako, mami, ngayon eh. Ngayon, patutunayan ko, mami, magsisikap ako. Tama. Si Junjun, mabait siya. Pag nilalasan yan, paalamunin ko lang si kuya eh. Ganun siya magsalita, pabiro yun. Masakit sa akin yun, mami. Siyempre. Ewan ko bakit hindi ako nagtatagumpay. Siguro, hindi matuwid yung dila ako sa Panginoon. Hindi ako masyadong liling sa Kanya. Aminado naman ako, mami. Pero gusto ko,
Gusto ko kasi, ayoko kasi umalis ako ng hindi nakakaalam yung ibang tao eh. O kaya yung, yun na lang po, mami. Tita Malin. Gusto ko iyakan siya. Tita Malin, ayoko humingi kasi ng tulong kay Tita Pag-asa. Ayoko humingi ng tulong kay Tita Pe. Kasi ayoko bang magkaroon ako ng tulong. Ayoko po eh. Wala kasi akong pera, mami. Wala akong pera. Pero tumulong ako kay mama. Tumulong ako. Ang ganda nga ng layunin ko sa kanya eh. Ang ganda ng layunin ko. Kay Papa na problema ako. Ako nag-aasikaso ng bayad sa sementeryo. Minsan, hindi ako nag-scammer. Hindi ko niloko si Mama. Oo, alam ko yun. Hindi ako nanloko sa kanya. Ako ang nagbabayad ng libing ni Papa. Una, pangalawa, pangatlo si Mama, pang-apat si Mama. Ang kailangan na lang, due date na siya ngayon, July 30. Bulwas at lipat. 6K. Saan ako hanap yun? Sabi ko, ako lang ikagaya ni Junjun na mapera, nananalo sa scatter. Ang mission ko. Ay, teka, si Bonik, baga nag-ano pa rin ngayon, hanggang ngayon. Hindi na po. Kasi Hindi wala na. Kumbaga, hindi. Wala na. Tigil na yung sugal niya. Tigil na. Kumbaga. Tigil na. Baka ang akin ay yung mga binibigay namin pera ay pinang-i-scatter niya. Ang inaano lang ni Mama, hindi siya nagsusulit. Mami, ako, na-hospital si Mama. Mami, ito, binibidyo ko, kinain niya, abyad ko siya, ito yung pera. Ganun ako, Mami. Ayoko kasi magkaroon ng issue. Ayoko po. Ayoko. Hindi ako kagaya ni Dandan. Lahat ginawa ang paraan para magkaroon ng pera. Ako, ayaw ni Mama ng ganyan. Nagkakaroon Si kami. Bonik hindi talaga nagsusulit talaga. Hindi. Sinasabi ni Mama mo sa akin. Lahat ng mga tinatanggap. Nung kinikwento ko kay Mama sa ospital, ayaw. Pag nandun ako sa ospital, tagal si Maripe, magsusumbong ako. Nung nakalabas si Mama sa ospital, nandun na siya, nakita ng sitwasyon. Ang radyo, TV, ilaw, buhay na buhay, nakita niya magulo, ang daming tae, lahat. Hindi siya makaporma. Mami, di ko alam kung ako ba ay may pagkukulang. Hindi ko alam kung serbisyo ko ba ay sa kanila ganun. Siguro may nakita din naman sila na si Kuya, pambinata lang yung pati niya. Siguro, Mami, wala naman. Okay na. Sige na. At Pero, wag na. Huwag na po, si Tita Malit, inasahan kong tutulong sa akin. Pag tinulungan niya pamasahe, Mami, nanghahat nga ako ng Hindi kasi, wala pang pera. Wala pang pera. Kailangan lang po kasi ako ng school doon. Bibigyan ka naman daw sinasabi naman sa akin, bibigyan ka. Kaya nga lang, sa panahon ngayon, ay wala pa. Kasi ang hanap buhay naman nila, lang Meron nga ako din yung binibenta ko din lahat yung gamit ko. Pag napetan yung gulong, meron akong pampam, meron akong gamit doon. Yung CCTV, yung walang bumili. Uli na ako. Kailangan ako bumiyahe. Babalik din po ako. Ayusin ko lang yung trabaho doon. Hindi pa naman ako makakalis ng Sariaya, may utang ako. Pag ako yung nagkaroon ng pera, dilipat ako dun sa Imbal sa Maduhan. Bakanting pwesto yun. Doon ako muna ako dilipat. Kasi kung makikita niyo sa Sariaya, malapit sa Pure Gold, gasolinahan, sa Milugawan doon, may bakanting lote doon, Imbal sa Maduhan. Doon na muna ako titira kasi mura na yung renta ng bahay. Magkano? Yung po yan 3,000. Mura bagay 3,000? Mahal din po, pero rerentahan ko po yun, magkakaroon pa ako ng pera, Mami. Ay, alas. Pero hindi na, ang tagal nga Ako naman po hindi sila sa utang. Alam ko naman yung ikaw ay. Ako po yan, pagdating sa gaya. At ako nga takot mangutang. Wala lang talaga. Ay, Mami, pakisabi na lang po. At Okay. Pero kung matatagal lang pa ako dito, gagawin ko po si Mama mailipat. Wala akong mapapala sa Sariaya. Yung tatay ko, due date na. Di bahala na si Bonik doon. Hayaan mo At na. ako po, Hayaan mo na sa kay Bonik yung problema. Ang sabi nga ni Mama, nag-aaway si Bonik at saka si Mama. Ba't di mo ako binibigyan ng pera? Ba't di mo pinapaalam sa akin? Sabi ko nga kay Tita Malin, si Mama, pag may pera,
kay Julius, kay Maripe. Ang bilis. Ba't sa akin ako nakakatulong ang kunat? Pero binigyan ko siya ng ganong kalaking halaga. Eh, mabuka siya. Nagulat ako. Nung kausap ko si Tita Malin, ang gusto kong puntuhan ay puta si Mama. Lambot daw siya. Kausap, tanda ni Tita Malin, Michael, ba't aalis ka? Eh, ang gusto ko sabihin, nakatulong na ako, Mama, ako pa aalis na. Noong time na yun, minintay akong pera, na-delay. Usap nga namin, ba't aalis ka? Eh, ano, yun naman kung tutulong sa nanay mo, bigla naman siya hindi naman siya, ang ganda kasi ng usapan nila, kay Mama. Kung ano nila panggastos pangkain. Tapos ganun lang. Eh, marunong naman po ako sa paghahanap buhay, Okay. Sabi ko nga, ano bang hanap buhay ko? Nagbebenta ako ng damit sa Cadiz Bakery. Usisahin niyo po, kilala po ako doon. Gumagawa ako ng dishwashing liquid. Nagbebenta ako ng nung longganisan ni Mayora. Meron akong DTI, meron akong barangay business permit mula taon-taon. Kita nila ako, nadadala akong bag, saan ko dinadala sa mga kaibigan ko, classmate ko doon. Nai-record ko yun. Imbestigahan mo po sila kung nagtitinda ako hindi. Nagdadala akong gulay. Eh, halos nga, i-video ko lang ang pinagagawa ko sa buhay ko. Wala naman nanonood yun, Oh. Mami, isa pa. Paano ako ma-approve ng Dr. Helen Tan sa pangkabuhayan? 2 beses ako doon dalawang beses ako nanalo. Sa palagay niyo ba, nanloloko ko ng tao? Kung wala akong video, hindi nila obserbahan yung ginagawa ko at hindi nila minumoto yung ginagawa ko. Tanong mo yung Kapitolyo, 2 beses ako nanalo ng pangkabuhayan. Ako ba'y manloloko? Hindi nila ako pananalunin. Nagmamaskot ako ng Big Mac, nagmamaskot ako ng Tonyo Sisig. Kitang-kita nila, may ebidensya. Wala akong hanap buhay. Nagkakalakal ako, nandun ako sa junk shop, naghahanap buhay ako, may video ako. Hindi ba ako naghahanap buhay? Tuwing darating ang truck, naghahakot ako. Ba't di nila imbestigahan yun? Ba't di nila imbestigahan yung mascot? Di nila imbestigahan yung Tonyo Sisig? Ba't di nila imbestigahan yung Cadiz Bakery? Ba't di nila imbestigahan yung paggagawa ko ng dishwashing liquid na binibili ko sa Shopee? Tamad pa rin po ba ako? Yun na nga kumbaga, Kulang lang po ako, Mami. Hindi, Mami, kulang lang po ako sa suporta. Kasi ayoko mangingi Tita Malin. Ayoko po mangingi Tita Pag-asa. Ayoko po mangingi Tita Pe. Kasi ma-pride po ako Kompleto. Mami, dumating yung kaibigan ko. Di ba binalik niyo ko, kinuha niyo ulit po yung paglupit. Nagko-construction ako doon. Marunong ako maghilot. Ayos ka pala Kikwentuhan kami. Meron ako pang gupit din Kompleto na ako. Problema nga di mga dispalinghado. Wala akong makita ng taong tutulong sa akin Wala po talaga. Ayun ko nga, mas bilig pa nga ako dandang sa mukha ko Maboka. Pero okay lang, Mami. Pero sa pandong yun, di panalo na si Tomboy. Okay lang, Mami. Ako po magsisikap. Mas mabuti pa, magsikap ka. At nang ikaw ipakita mo sa kanila na hindi ka hindi ka basta ganyan lang. Yun lang siguro yun lang ang tamang dapat mong gawin. Yung magsikap ka sa sarili mo, ipakita mo sa kanila na hindi lang yan ang kaya mo. Yun lang, Michael. Iyak ako, Mami, lambot ako kasi wala din naman po kasi akong pagkain. Hayaan mo na. Pero may galing ako sa labas. Pinaringgan niya ako ng ganun salita. Nga ko sabihin sa kanya, hindi mo ba alam na yun yan, Pera ko yan, nasa loob niyan. Alam niya ba na sa'yo galing? Ba't ginanon ka? Ba't ginaganyan niya ako? Ang sama. Kay mama mo yun. Kinukonsinti niya yung mali. Ang kata mo, hindi namin alam yun.
Hindi namin alam yun na sa'yo pala galing yung puhunan. May record. Yung sabi niyang, yung sabi niyang ipinagawa niya yung bahay, saan galing yung pera? Pero yata ni Maripi yun. Saan galing? Pera ni Maripi yun. Saan nga galing? Hindi ko po alam, baka nanalo si scatter o kaya ay nag-loan siya sa pag-ibig. Hindi ko po alam sa dalawa. Pero- ano yung mami? Kumuha ng manggagawa, palpak. Matigas pati ang ulo ni Maripe. Sabi ko, makatipid kayo ng kuryente, niligyan ko siya kay mama ng yerong puti. Ayos ang trabaho ko. Para maliwanag. Para maliwanag. Kumuha siya ng manggagawa. Bumayad siya ng 2.5. May video na nagtutuluan nasa kanya. Palpak. Palpak yung gawa. Palpak ang gawa. Gumastos siya doon. Mami, hindi niyo po ako nagsisimang sa'yo. Ako po ay tapat. Noona. Pero hindi ko po siya sinisiraan sa inyo. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Ngayon ako po aalis talaga. Wala. At gagawa po ako ng Ito ay alugbati. Yun po nervous ko kaninang umaga. Matataba naman po. Malinis po yung mami. Nasa bakod dyan. Nasa loob ng bahay. Dating kapitbahay namin. Tapos meron ako dyan pananim. Oh, may buhay na nga akong lugbati. Ayun lang po mami. Ako po yan. Sige, sige. Miyerkules po ang in-schedule sa akin nung Kaso mali ka lang makabunta ng Schedule lang. Saan? Martes ako lang makabiyahe ng Pasay. Kasi maggagawa ko doon ng computer, magmamasahe, kumbaga. Kasi wala pa, testingin pa ako Okay. Sige. Pamasahe ko kailangan ko yan Ay, wala pa rin nga ako Kung meron, bibigyan kita kahit kaunti. Wala At ang inambanta sa akin ni mama, huwag mong papaalam. Oras na ipinaalam mo yun. Oras na mamatay ako, huwag kang pupunta. Yung pa sabi. Hindi ko kaya. Mami. Ang pinalam ko lang po sa inyo ay yung paglipat niya ng pagboto. Gusto ko po talaga siya matulungan. Yun lang po. Okay. Ako po lumapit sa wheelchair para magkaroon siya ng wheelchair. Ako din po ang nagkapasok sa kanya para siya maging PWD. Nung nagkaroon siya ng pera, mama, asan na yung pang-asikaso natin ng PWD? Mamaya na. Kay Maripe, ang bilis niya. Ako ba yung nanloko sa kanya? Mama, ibebenta ko siya yung gamit ko. Hindi naman niya binayaran. Sa sama ng loob ko, binawi ko. Ako pa naging masama. Para masama Ba't ganyan kayo? Kumbaga. Sabi ko nga kay Tita Malin, hindi ko na ngayon bumili ng ng mga gamit ko. Hindi naman binabayaran ni mama Kasi nga kailangan mo nga ng Kailangan ko nga ng pamasahe. Martes nga, kailangan ako doon. Ako magdademo. Magdademo, mami. Kailangan mo magdemo. Patutunayan ko na kita ko doon sa ina-applyan kong trabaho at tatanggapin nila ako doon. Wala akong pamasahe. Gusto ko bumunta kay Tita Pag-asa, magmakaawa sa kanya. Walang may ma-pride. Gusto bumunta kay Tita Pe. Parang si Tita Pe, meron pang yung phobia na sa manghihiram. Tita Palin ako nagmamakaawa. Please naman po, meron po akong pera sa inaasahan. Hindi lang po. Ay, wala pa nga magbibigay yung pag meron. Martes o Miyerkules, kailangan Martes makabiyahe na ako. Miyerkules, nandun na ako. Wala akong mahiram pang pera, mami. Meron ako din yung pag naplatan ng gulong ng kotse. Lumang modelo ng yung jack. Gusto ko ibenta. 300 na lang. Gusto ko ibenta yung sa CCTV ko. Gusto ko ibenta yung solar ko. Walang bumili Ang hirap. Wala Ako wala pa rin may ayos sa'yo Ang sama ng loob ko, mami. Nagmamakawa na ako. At talagang sabi ko, ba't naman po ganito? Kaya mo't pag ano na lang. Chat-chat na lang kita.
Pag nakademensya ako. Ito na lang po, mami. Meron po ako talagang solo parent na pera makukuha. Last na yun. Pinag-awayan pa namin yun. Solo parent. Kasi tinanggal nila ako dun eh. Wala na ako. Eh, makukuha pa, hindi na. Abi, yung gusto nila ng officer, dun na sa bago. Eh ako nakapirma dun, ipinaglalaban ko. Eh di nagkagulo kami doon. Kaya, hindi mo rin makukuha. Eh Jo, alis na ako, Jo. Sige, sige. Mami, Okay, huwag okay. mo na ipaalam ko Okay, yan. okay. O, ingat ka lang, Michael. Oo. Kaya mo pag okay nagka-pera. Ah. Hindi ilang araw ka pa Mami, naman. ay- Pero huwag mong asahan yun, ha? Hindi, ako na po, mami. Gagawa po ako ng paraan din. So, kung aabot po, edi kailangan ko po talaga. Kailangan naman yung panahon. Sa mga ilaw dito.